morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang bawang. Palakpakan muna natin si Lord. Tayo start na po. Samahan niyo muna akong damin natin yung presensya ni Lord. Manalangin muna tayo ng Panginoon Yesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, Father God, dinala mo po kami, Panginoon, na wala pong anumang karamdaman, Panginoon, sa umagang ito, Lord, Father God. Ikaw po ang siya lamang may taas namin, Panginoon, dito sa lugar na ito, Lord, Father God. Salamat po sa panibagong umaga, Panginoon, ang bagong kalakasan namin, Lord, Father God. Akala namin, Lord, ay sasama yung panahon, pero Lord, ito'y tinigil mo, Lord, Father God. Para kami makapunta dito sa sambahan mo, Lord, Father God, sa simbahan mo, Lord, Father God. Ikaw lamang, O Diyos, na mapagmahal po sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming kaibigan, sa lahat, Panginoon. Alisin mo po, Panginoon, yung aming mga anumang karamdaman ang sakit, Lord, Father God, sa aming buhay. Lord, nihiling namin sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na ikaw lang ang siyang kumilos sa aming mga puso at isipan, Lord, Father God. Papasalamat pa kami lagi, Panginoon, sa iyo. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan po natin si Lord. Ngayon po, samahan niyo po ako sa verse, sa awit po, 107 to chapter, verse 29 to 30. Okay, ayaw po. Ay po, ang sabi po dito sa verse 29 po, ang bagyong malakas, pinayapan niya at kanyang pinatigil. Pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Nang tumahimik na sila ay natuwa. Naghari ang galak at natamo nila ang kanilang pakay sa ibayong dagat. Ayun po, ibig sabihin po niyan, yun po yung pinapaalala sa atin ni Lord na sa kabila ng muong na may Diyos, si Lord lang ang kaya magpatahimik ng lahat ng ito. Amen po? Amen. Dahil siya po yung ano man yung mga problema maranas dito, may nagkaroon tayong masako ng malalakas na bagyo, bagyong kung ano man yung mga pangalan niyan na sa atin o lindol o ano man yung mga tsunami. Pero si Lord pa rin ang tutugon yan lahat ng mga at pagpipigil. At kailangan din siya rin mismo yung magpatahimik niya. Dahil siya yung He created the earth and sa mga rito, yung langit at lupa. Yun po. At sabi pa nga po sa yun po. Siya po yung yung nagtugon ng ating mga panalangin. Dahil kailangan na rin natin siyang pasalamatan. Yun po. Dahil dinidinig niya yung mga panalangin natin. Kaya mga po, kung pamilyar po tayo sa Juan na yung mga nangyari doon, nababasa natin na kasi may mga natutulog yung isang tao doon, pero yung mga kasama niya doon sa bangka, lumalakas yung mga pero hindi sila nababalisa sila. Pero sinabi niya doon sa nung gumising yung natutulog doon na napakalit na yata yung mga pananampalataya, sabi niya. Pero siya pa rin yung nagpatigil yung malakas na hangin at alon doon. Kaya hindi nila si Lord po yun. Amen po? Amen. Amen. Ganun din po tayo. Huwag tayong mabalisa. Ano man yung natin, yung mga pinagdadaanan natin ng mga ganyang mga sakuna. Manalangin lang tayo para tayo bigyan ng protection ni Lord. Ngayon po, salamat po at palakpakan po natin si Lord.
Welcome ko po ulit si Brother Kenneth sa pangalawang pag-ano na dito. Sige po, maupunin muna tayo. Ayan. Sige po, sama-sama po tayo tumayo at samahan niyo po ako sa panalangin. As Father God, hallelujah, hallelujah. Salamat po Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, yung kunting binigay mo sa akin ng mensahe, Lord Father God. Lord, bago mag-umpisa, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Linisin mo, Panginoon, yung aming puso at isipan, Lord Father God. At sin mo, Lord Father God, kung ano man yung mga sumasagapal sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming mga spiritual, Panginoon. Iwaksin mo, Lord Father God. Iukit mo ito, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoon, may kami pusat malakas, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Lord Father God. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa mga pagdala mo sa amin, mga kaibigan namin, kapitbahay, kaeskwela, katrabaho, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Kalakasan, Panginoon. Ano man yung mga dumaan sa kuna ng mga bagyong Luis at Lord Father God. Salamat po, Panginoon, at wala pong ano man na nangyari po sa amin, sa mga anak mo, bilang isang mananampalataya, Panginoon. Kami binibigyan mo lagi, Panginoon. At ikaw, Panginoon, yung nagpaparamdam sa amin, Lord Father God. Dalangin namin, Panginoon, yung magdadala ng isang mensahe mo, Lord Father God, sa umagang ito, Panginoon. Ang anak mo, Lord God. Ikaw lamang po, Panginoon, yung siyang makita, Father God. Itago mo po siya, Panginoon, sa inyong tuwan, Lord Father God. Pagpalain mo siya, Panginoon, sa kanyang mga pamilya, mga kapatid, lahat, Lord Father God. Ipaligbubuto sa kanya, Panginoon, kung ano ba yung mawawala, Panginoon, sa kanyang buwan, Lord Father God. Dalangin din namin, Panginoon, yung mga may sakit at yung mga may nararamdaman, Lord Father God. Alam po namin, Panginoon, na nakikita mo sila, Panginoon. Napalalakas po siya, gagamutin mo sila, Panginoon. Ipuin mo sila, Lord Father God. At sa ganun, Lord Father God, ay makasama namin, Panginoon. Sila muli, Panginoon, sa linggo. Wala man sila ngayon, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang kanilang karamdaman, Lord Father God. Alam po namin, Panginoon, na niyakap po sila, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa araw nito, Lord Father God. Lalabas kami dito, Panginoon, na narinig namin yung mensahe, Panginoon, na magandang balita, Panginoon, na nagmula sa iyo, Panginoon. Dala namin ito, Lord Father God, paglabas namin dito sa sampahan nito, Lord Father God. Salamat po, Panginoon, upang gabayan mo din kami, Panginoon. Mga kapatid ko na narito, Lord Father God, sa kanyang pag-uwi, pagbalik, Panginoon, na dala-dala yung mensahe mo na magandang balita, Lord Father God, upang may apply din sa mga kaibigan, Panginoon. Makilala ka, Lord Father God, maunawaan din, Panginoon, mga salita mo, Lord Father God. Wala mga o Diyos, yung gumit na dito sa umagang ito, Lord Father God. Inataas ka namin dito, Panginoon. Aawit kami, Panginoon. Papalakpak kami. Lahat, Panginoon. Ibubuhos namin sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, Lord Father God. Thank you, Lord, Panginoon. Ibinabalik namin lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ng bugtong ng anak ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Praise
Amen! Handa na po ba ang puso ng bawat isa na magpuri sa Panginoon? Maaari po bang sumigaw lahat ng anak ng Diyos ng Amen? Mukhang mahina pa isa pa mga kapatid. Amen! Thank you so much mga kapatid. Grabe, nakakagalak ko sa puso na makita ang bawat isa ulit. At nandito po ako ulit para makapag-praise and worship. Grabe yung blessings ni Lord sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Muli atin na paghihanda ang ating mga puso para sa pag-aawitan natin para sa Panginoon. Alam ko po na naniniwala ang bawat isa na tayo ay handpicked ni Lord para maging disipulo niya, para maging anak niya. Amen po ba mga kapatid? Lord, as we continue to invite your Holy Spirit here within us, Panginoon, continue to stir within our lives, Panginoon, to stir within our center, Panginoon. We be the center of this church, Panginoon, this four walls of this church. Be exalted, Panginoon, sa pag-aawitan namin, sa pagbibigay namin ng pagbubuhay sa iyo, Panginoon. Be exalted high. We call on to your name. In Jesus' name, kami po ay patuloy na sasanding, mananalig at maniniwala sa tanging pangalan mo, Panginoon. Kaya patuloy, Lord, itinataas ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. We lift you high, Panginoon. And right now, Panginoon, we will declare that in Jesus' name, every sickness, every weakness has been defeated, Panginoon, in your name, in your powerful name, in Jesus' name. Patuloy kaming tatawag sa iyo, Lord. Patuloy kaming maniniwala, Panginoon. We will cry out your name, Panginoon. Hear Christ, Panginoon. This is so exciting, Lord. Family, Panginoon, be the center of us. Ibalik natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Hallelujah! Let the Lord is God and Amen, Panginoon. We give you praise. We give you worship, Lord. For I know, Lord, that you are fighting for me. You are with me always, Panginoon. Everywhere we go, you are with us, Panginoon. Hallelujah! God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He is overcome. He is overcome. He will not be shaken. He will not be moved. He will be coming. Very in our word. Power in our sin. He is overcome. He is overcome. He will not be shaken. He will not be moved. Jesus, you are here. Let's declare, I will live. I will live. I will not die. I will live to live till Father God. And I am free. And I am free. In Jesus' name. Buried in my word. Covered in my sin. He is overcome. He is overcome. He will not be shaken. He will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. Forever to live and conquer life. And I am free. And I am free. In Jesus' name. Jesus, I will live. I will not die. Thank you.
so much grace, with so much mercy. Kaya patuloy, Lord, na magagalak kami tumawag sa iyo, Panginoon. Magsasaya kami na magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. No matter what, Panginoon, kung ano man po yung dinadala ng bawat isa, alam ko that you always show up. No matter what, no matter how tired, no matter how weak we are, patuloy tayong tumawag. Patuloy tayong kumapit. Let's picture out yung kamay ni Lord is always extending over us. He's just waiting for us to reach out, to come and run back to Him. Let's continue to feel the presence of His Holy Spirit na siyang bumabalot sa bawat isa ngayon. Sobrang pagpupuri, sobrang kagalakan, O Lord, ang binabalik namin sa iyo. Hallelujah. Let it be known that God is in control over our lives, over our nation, over our hearts and minds. Let it be known. Spiritually. Take me
Lord, that you deserve, Panginoon. Dahil sa kabutihan mo, Panginoon, sa katapatan mo, Lord, sa kaluwalhatian mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. We praise you and we worship you, Panginoon. We will continue to declare, Panginoon, that you are the God in control over our lives, over our nation, Panginoon. Sa lahat-lahat, Panginoon. We lift and surrender, Panginoon, every weakness, every flaws, Panginoon, that we have. Truly, Lord, it is best to give you praise and worship, Panginoon, despite of it all, Panginoon, ano man po ang circumstances, Lord, situation na kinakaharap ng bawat isa, Panginoon. We lift you praise and worship, Panginoon. Have our eyes fixed on you, Panginoon. Continue to guide us, Panginoon, to be with us, Panginoon. This is our prayer, O Lord. Lift it all up to you. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Napakasarap talaga magpuri sa Panginoon. Sabi nga niya, for I am yours. Sa'yo lang talaga tayo nakatuon kay Lord. Amen? Palakpakan mo natin si Lord. Ayan. Ayan po. Sige po. Dumakot po tayo sa pasasalamat kay Lord. Sino po yung gusto magpasalamat po? Brother Kenneth. Palakpakan mo natin si Brother Kenneth po. Hello po. Ako po si Ken po, yung anak po ni Brother John. Brother Arnold po. So gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon sa mga blessings na binibigay niya po sa amin, sa family ko po, and then sa bills po po Papa, sa hospital po, clear na po, bali, nabayaran na po. Gusto ko lang din po magpasalamat sa church na to kasi ginamit po ito ng Lord para mabaptize si Papa, ma-share po siya. Kaya ayun po, maraming salamat po. Nilabalik ko po lahat ng papurit at salamat sa ating Panginoon. Yun, salamat. Bali po yung papa niya po, yung dati naming group po namin yung last year, tsaka maraming panahon na laging nakasama namin si Brother Arnold po. Dahil thank you din kay Lord dahil nakapag siya, nakakilala siya sa sa Lord. Sabi ni Lord sa Revelation 3:8, God says, open the door for the right time for you. Yun, dinalan talaga siya ng Lord dahil talagang lahat kinaya din niya para makapag-puri kay Lord. Ayun po. Palakpakan po natin si Lord. Ayun po. Amerika po. Brad. Sa akin po, nagpapasalamat po. Ako'y nagtaka at ako'y nabigla din sa present po ni anak po siya ni Father Arnold Caburnay. Dito lang din po siya sa Chelsea. Second time niya pa, bali nung bumalik pa ang papa niya, doon pa lang po siya bali kung saan na nakita ko na inalalayan niya si papa niya. Dahil si papa niya talagang hindi nakaka-isa dahil nga medyo ka-depress ang katawan niya. At sa pagkakataon ito, muli akong nakikita dahil nga sa tinanong ko siya kung sino nag-invite sa kanya. Wala daw po, sarili niya lamang.
Dahil mayroon siyang simbahan, dinadaluhan, pero dito na daw po siya. Palakparan po namin. Salamat sa Panginoon dahil sa buhay ni Kevin po na pinagpapatuloy ang hangarin ng kanyang Papa Arnold na ang Diyos ang maghari sa kanilang pamilya. Maraming salamat po. Salamat, brother. Okay. Sige po, yung magpapasalamat po, next time na lang po dahil medyo ano na po tayo sa oras. Kaya po, ihanda na po natin yung ating mga sarili para sa mensahe ni Pastor Relo po. Palakpakan po natin siya. Thank you, Brother Red. Good morning po sa ating lahat. Sa pinagparang umaga po. At yun, hindi po mensahe ko po. No? Pag mensahe ko po, walang kwenta. Ang mensahe po ngayong umaga ay sa Lord. Alam na naman po yun ni Brother Red. Ano lang, nagpapalakas lang yun sa atin. Mabiro lang. But again, truly, it is a blessing to be in the presence of our Lord. I'd love to greet ang lahat sa atin pong ngayon pong umaga. And truly, pag tayo po at nasa presensya na ating Panginoong Diyos, ay tayo po ay tatanggap ng pagpapala. Amen po ba yung mga kapatid? Amen. And again, marami pong ipagpapasalamat po. And again, I'd love to welcome po ang lahat sa atin pong gawain. Ngayong umaga, might be your first timer or nagbabalik po. I'd love to welcome you po sa ating lahat ngayong umaga. And I pray that tayo pong lahat ay matanggap ang pagpapala mula sa Panginoon. Tayo po ba ay handa na? Makinig sa salita ng Panginoong Diyos? Po? Amen. Puri sa Panginoon. And we will now continue. Ayan, ito na naman, Pastor. We will now continue with our series with the 10 Commandments po. Nakakalahati na po tayo mga kapatid. Palakpakan naman ng Panginoong Diyos. Po, we're halfway through. And sabihin mo sa konting tiis na lang kapatid. We are now on our 5th commandment. Nakakalahati na. Sino pong nakakaalam ng 5th commandment ni Lord? We are now to honor your father and your mother. Igalang mo ang iyong ina. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ayan. Sa atin pong paninimula, pag naririnig po natin ang salitang honor, ayan, ano po ba yung pumapasok sa atin pong isipan? O nababanggit yung salitang honor, igano po. Marahil ang maaaring pumasok sa atin po ay medals, ayan, awards. Yan po, no? Na-forward na po pala sa title. Yan po, no? Marahil po ay first honor. Charles Manondo, wow, palakpakan, first honor. At best in math. Oh, yan po pang best in math dito. Ayan. Si Brother Rohel, ayan, wow, best in best in swimming pool pala. Sorry, may nawakan yung swimming pool. Na po. Ano pa po ba ang pumapasok sa atin pong isipan? Pag sinabi pong honor, walang iwala. Po. Honor pala yun. Sorry. Okay, moving forward though. This morning, mga kapatid, yung atin pong honor na pag-uusapan ay malapit po sa ating buhay, especially sa atin pong mga Pilipino. We are known to be family-oriented na po, and to honor our parents. Ngayon po, ang alam ko, ilan po sa atin, we have amazing parents. Meron po tayong mga kahangahang magulang sa atin pong buhay. We have outstanding parents. Ano po? And ang ilan naman po sa atin, sabihin na lang po natin, it's complicated. Alam niyo naman po yung ating ibig sabihin. Ano po? And maaaring yung ilan din po sa atin ay hindi na po kasama po natin dito sa mundo. But may apply pa rin po natin ano po sa atin pong mga spiritual parents. Amen po ba yan? Amen. And this morning, iba-iba man po yung atin pong istorya, iba-iba man po yung atin pong mga pinanggalingan, kinalakihan sa atin pong mga magulang. No matter ano man po yung ating kinalakihan ng ating Panginoong Diyos na nakakaalam ng lahat, ay tayo po ay
ibinigay ang utos na ito is honor your mother, honor your father, and your mother. Igalang mo ang iyong ama at ina. So, ating pag-uusapan, and makita po natin sa lahat ng command, ng 10 commandments, o sa lahat po ng command, ito lamang po ay yung may promise. Yan po, no? Hindi po sinabi na bawal magnakaw, huwag kang magnanakaw, at i-bless kita. Wala pong ganon. Ano po? Do not murder. You shall not murder and I will protect you. Wala pong ganon po. This is the only command in the 10 commandments, mga kapatid, na meron pong kalakip na pangako. Basahin po natin. Again, ito po yung pangako. Sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. And pinaforward na rin po pala. Ano po, at yan po ang mensahe ngayong umaga. Po, why does this command carry so much weight, mga kapatid? Bakit po itinay up na ating Panginoong Diyos ang command na ito to blessings, to longevity, o po mga kapatid, to life and blessing? And the title ng ating pong mensahe ngayong umaga is to honor your parents. Sinanayaan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo sa pagbasa ng salita ng ating Panginoong Diyos ngayong umaga. And again, ang title po natin pong mensahe ng Panginoong Diyos, honor your parents. Exodus chapter 20 verse 12, basahin po natin ang sabay-sabay. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Sa NIV version, sa verse 12, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Tayo po ay pumikit at manalangin. Aming Diyos, Ama na dakila at makapangyarihan sa lahat. Minsan pa kami po ay dumudulog sa iyong presensya sa oras na ito. Dalangin ko po, Ama, na sa lahat, Panginoon, na tulad nga po na aming inawit, Lord God, yung aming pong faith, yung aming pong mata, is to go beyond the waves, Panginoon. Ang dami, dyan po, Lord God, yung mga distraction, and dyan po, Lord God, yung mga sa amin pong gumugulo sa aming isipan, sa aming pong mga puso, Panginoon. But Lord, help us, Lord God, guide us to focus on you this morning. Maranasan po namin, Ama, ang iyong dakilang presensya sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ang siyang makita, ikaw, Lord God, ang mapapurihan at tulungan niyo po kami, Ama, na maunawaan ang iyong salita ngayong umagang ito. On how we could honor our Father, Lord God, ang aming po mga ama at ang aming po mga ina. Maraming salamat po. We take importance of what you said, Lord God, in your word. Amin po itong i-honor din, Ama, bilang aming pong pagsunod sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, maaari na po tayo makaupo. Di ko pwede po makiabot ko ng water. Maraming salamat. And thank you po, Papa Pisa, pag-sponsor palagi ng water. And I love you so much. And this morning, I would really try my best na atin pong maipaikli lamang po yung salita ko. So we will have yung ngayon na pong araw ay ang libing ni Nanay Natividad po sa Burulan. And let us still try po na i-ask pa rin po natin kay Lord na sa lahat po ng ating pag-uusapan is gabayan po tayo ni Lord. And this morning, our question would be, why is honoring our parents important? Ayan po. Pwede pong pakita. Ayan. Why is honoring our parents important? As I am trying to, Lord, ano po ba ang gagawin po sa mensahe na ito? I've been trying to, paano po ba? Wrestle with the house kung paano i-honor yung ating parents. And I believe lahat naman po tayo, we have our ways on how we would honor our parents. But God led me into the why. Bakit? Because sometimes, hindi po natin magawa yung how kung hindi po matibay yung ating why. Kung bakit po hindi matibay yung ating
Bakit? Kung hindi sapat yung rason kung bakit natin gagawin yung isang bagay. And God led me into the point na bakit? Why we should honor our father and our mother here on earth. Number one, honor is God's design for life. Ang atin daw pong paggalang, ang atin pong honor itself is God's design for life. And makita po natin mga kapatid that God established the family as the first institution. Ulitin ko po, God established the family as the first institution. Basahin po natin sa Genesis chapter 1 verse 28. And God blessed them. This is Adam and Eve. And God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. Po? Genesis chapter 2 verse 24. Po? Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. And po mga kapatid, makita po natin talagang sa una pa lang, sa Genesis pa lamang po, the first few chapters mga kapatid, na ating Panginoong Diyos ay ina-establish na ang pamilya po bilang ang pinakaunang institusyon. Na po, may papakita lamang po ako sa inyong chart. Ayan po, ito po ang basic institutions ng society. Yan, pinakauna po ay ang family, pangalawa po ay ang government, politics, pangatlo po ay ang economy, pang-apat po ay education, and panglima po yung religion. Diyan po para kumbaga umiikot ang mga institusyon atin pong ginagalawan sa atin pong pamumuhay. Ngayon po, makita naman po natin yung 10 commandments ni Lord. Ayan, the 10 commandments. Makita po natin mga kapatid. Po, the first 4 ng command ni Lord, you shall have no other gods before me, you shall make no idols, you shall not take the name of your Lord in vain, keep the Sabbath day holy. The first 4 are all pertaining to God. And the remaining 6, mga kapatid, sabihin po natin ulit, honor your father and your mother, you shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness against your neighbor, you shall not covet. Po, sino po ba nakamemorize na ng 10 commandments? May magre-recite po ba? Marami po magre-recite? Ayan. Po, tuturuan po tayo ni Panginoon sa mga susunod po linggo. Ano po? And makita po natin mga kapatid that the remaining 6 command the Lord how the Israelites should morally interact with one another. Yung ating duty po sa ating neighbors. Now, the first command ni Lord towards our neighbors, yung atin pong pakikipagkapwa sa ibang tao, the first command ni Lord is to honor your father and your mother. Kung mapapansin po natin, balikan po natin, na po, ay pa-edit yan po pala, na po, after ng keeping the Sabbath holy, the first institutional command na binigay ni Lord is to honor your father and your mother. Balikan po natin yung chart po kanina. Ayan, yung pong basic institution. Mapapansin po natin, kung hindi po okay ang family, o sabihin na natin magulo po ang pamilya, sino po ba ang tatayo bilang mga tao din sa government? Yung mga galing sa family. Sino po ang mamamahala na atin pong ekonomiya? Sino po ang ating magiging mga teacher? Sino po yung ating magiging leaders sa mga religion? Lahat po yan ay nagmumula sa pamilya. Kaya po pag ang pamilya po ay hindi po na-establish na maganda, hindi po ito na-establish ng maayos, ito po ay nag-aaway-aaway, nagkakawatak-watak. Ano po ang mangyayari? Ano ang institution po na atin po sa ating pong kapaligiran ay hindi po magiging maganda. And ngayon po makita po natin yung another chart naman po pwede pong paki-next. Yung kasunod po niya. Ayan. Ano po?
Ito po ay ang ating pong kumbaga ideal na po na institutional chart. Na sa taas ng family ay nandun po ang Panginoong Diyos po. Sa atin po bang pamilya, ang Panginoong Diyos po ba ang naghahari? Siya po ba ang nangunguna po? Siya po ba ang nasusunod? Sa Acts chapter 5 verse 29, basahin po natin, "But Peter and the apostles replied, 'We must obey God rather than any human authority.'" Again, we must obey God rather than any human authority. Sa lahat po ng mga institution na atin pong nabanggit, na atin pong nabasa, yes, we are all to submit to them bilang pong ating authority, but sa extremity po ng atin pong pagsunod na atin pong authority, wala pong iba kundi sa ating Panginoong Diyos lamang. Ano po? And pwede pong pakibalik. Yan. Pag ganyan po ang atin pong structure ng atin pong institution, ng atin pong society, nanguna ang Panginoong Diyos sa pamilya, at a godly family ay ang mga namamahala sa gobyerno, sa atin pong ekonomiya, sa edukasyon. Hindi po sana nagkakaroon ng kompleto po sana yung flood control projects. Kompleto po sana yung atin pong mga yung mga pinapagawa po, hindi po sana tayo nananakawan. And that is God's design, mga kapatid, sa atin po, sa atin pong society. Kaya po ito naigawa ng ating Panginoon po. Gusto po ba natin yung gano'n po? To have our society led by God. Na sa atin po magsisimula po yung sa society, yung atin pong pamilya ay nagsasubmit sa ating Panginoong Diyos. So patuloy po tayo magpagamit kay Lord, yung atin pong buhay, patuloy po tayo na makasunod sa kanyang kalooban. Na po, yung atin pong pamilya will break the generational curses, mga kapatid. Blessing na po yung ating masa sa atin pong pagsunod, mga kapatid. And in Luke chapter 2 verse 51, basahin po natin, yung atin naman pong Panginoong Jesus nung siya po ay teenager pa. He went down to Nazareth with them and was obedient to them. This was pertaining to Jesus when he was 12 years old pa lamang po. Makita po natin, was obedient to them, to Mary and Joseph. But his mother treasured all these things in her heart. Po, tignan po natin mabuti, mga kapatid, po, the Son of God, our Lord Jesus Christ, the Creator of the universe, po, ang lumikha ng lupa, is could honor his earthly parents, mga kapatid. Ino-honor yung kanyang nanay, ino-honor yung kanyang tatay. Siya ay sumusunod. Sino pa po ba tayo para hindi makasunod sa ating magulang? Ano po? And kaya po, mga kapatid, pag may, sa mga anak, sino po ang mga anak dito? I believe na lahat po tayo ay anak. Ano po? Pag may sinabi na ang iyong magulang, pag may sinabi na ang iyong tatay, pag may sinabi na ang iyong tatay, sumunod ka na agad. Po? Sumunod ka na agad. Huwag mo lang paulitin pa yung utos ng iyong magulang. O, sabihin mo sa katabi mo, gawin mo na agad. O, parang ayaw nyo. Sige, mga tatlong sigaw pa ni nanay. Okay, sige, gawin mo. Ako, no? Gawin mo na po. Agad, ano po? Sa mga hindi po susunod agad, ano po, meron po akong palatong dito. Po, palo kayo sa akin. Palo kayo sa akin. And we would see patuloy po na throughout the Bible, sa salita ng ating Panginoong Diyos, it is highly encouraged, mga kapatid, for us to obey, for us to honor yung ating pong mga magulang. In Colossians chapter 3 verse 20, children, mga anak, obey your parents everything, for this pleases the Lord. Yung atin daw pong pag-obey, yung atin pong pagsunod sa atin pong mga magulang ay nagbibigay po ng please sa atin pong
Panginoong Diyos. Siyempre po, again, nabanggit po natin kanina that we must obey God above all of human authority. Pag may inuutos naman po na kasalanan or hindi maganda ang iyong magulang, siyempre, ang susundin pa rin po natin ay ang Panginoong Diyos po. But yet again, kung alam naman po natin na para sa ikabubuti mo naman, hindi mo naman ikakasira, maghugas ka lang ng pinggan, po, magwawalis ka lang ng konti. Huwag mo nang taytay ng dalawang sigawan. Kahit on game ka sa ML, i-ex mo na agad, makasunod ka na sa iyong nanay. Ano po? Obey your parents in everything, for this pleases the Lord. No? And when we obey, when we practice, when we train our obedience to our parents, ano po nangyayari sa atin, mga kapatid? We are also being brought up na magkaroon din po ng respect, ng honor sa atin po Diyos po. Magkakaroon po tayo ng heart, ng mind. Natitrain po tayo sa ating parents pa lang. Tayo po ay nag-honor na. Kasi paano po natin masusunod ang ating Diyos Ama na nasa langit kung dito pa lamang po sa lupa ay tayo po ay hindi na po nakakasunod po. Kung tayo po ay untrained, nahihirapan, how will we submit to God? And challenge po talaga ano po, ang pag-submit sa parents. Ano po? Yet again, this is a command from the Lord, mga kapatid. When we honor our parents, we align with God's design for flourishing relationships. Again, point number 1 po natin ay ano po? Honor God's design for life. Ito po ay disenyo ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Po? Number 2, why is honoring our parents important? Bakit po mahalaga? O bakit po importante atin pong ino-honor yung atin pong mga magulang? Number 2, honor unlocks blessing. Atin po ng honor unlocks blessing. Basahin po natin muling ating main verse, Exodus chapter 20 verse 12. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito po yung promise. Sa gayo'y mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Sino po dito ang gusto ng long life? Po, mabubuhay po kayo hanggang 120. Huwag naman po kayo. Ako po okay na po ako ng 60. Pwede na po ako umuwi kay Lord ng 60. I don't, parang ayoko ng puso para din po mag-end. Pero sa atin, perhaps we have an ideal age that we would love to live dito po sa lupa. Ano po? And sabi po na atin, Panginoon, there is a promise sa pag-honor po ng ating magulang. Sa mga kabataan, ayan, mga kabataan, maniwala po kayo sa command na ito ni Lord. Okay po? Kasi po, meron po akong kabataan na nakausap na una, hindi siya naniniwala sa long life na pag siya ay sumunod sa kanyang magulang. Sinagot-sagot niya yung magulang niya. Ayun. Nung binugbog siya, alos umigli yung buhay niya. Okay, so moving forward. No? Sometimes, minsan immediate pala. Pag hindi natin ino-honor yung parents natin, minsan immediate pala, yung atin pong natatanggap na yung curse ng pong commanded. Now, going back, mga kapatid, on how honor unlocks blessing. Ano po ba yung ibig sabihin ng honor in Hebrew word? And po, sa atin pong word study, ang honor po in the Hebrew word is kabed. Kabed. Ang ibig sabihin daw po nito is to be heavy. To be, dito na lang po sa may pinakadulo. Yan lang po ay parang mga, kung ito po ba ay verb on how it was used. But the meaning is yung po, to be heavy. To be weighty, mabigat.
to honor, to see someone as someone ang sarap ng tubig ni Brother Peter. To see someone to be in honor is to be heavy, to be weighty. So, pag in-honor daw po pala natin ang isang tao, when we honor someone, especially to our parents, mga kapatid, they are, mabigat po yung ating tingin sa kanila. They are worthy of respect. Dahil po, before, ang binibigyan pong halaga yung mga mabibigat na bagay, mga ginto, mga pilak. When it is something heavy, it is something valuable, mga kapatid. Now, makita po natin, mga kapatid, na ginamit po itong word na ito para po sa ating Panginoong Diyos. The word na honor, on how we honor our father and our mother, was also used, ito pong kabit, on how we should honor God. Basahin po natin sa 1 Samuel 2 verse 30. Therefore, the Lord, the God of Israel says, I promise that your branch of the tribe of Levi would always be my priest. But I will honor those who honor me. And I will despise those who think lightly of me. Napakabigat po, mga kapatid. Nabasahin ko po yung last part muli. But I will honor those who honor me, and I will despise those who think lightly of me. Pag atin daw pong in-honor ang ating Panginoong Diyos, sabi niya po sa kanyang salita, tayo din daw po ay kanyang i-honor. And makita po natin, ano po, ito po ay NLT version. And I will despise those who think lightly of me. Yung parang kinakaya-kaya lang natin si Lord. Kung i-treat natin si Jesus, kung i-treat natin yung ating Panginoong Diyos, baliwala, hindi siya mabigat sa ating paningin. We just take Jesus for granted. We just took Jesus lightly, mga kapatid. At sabi po ng salita ng Panginoong Diyos, I despise those people. But God promises, if you honor me, kung nakikita mo ako na mabigat, mahalaga, I will also honor you. And this unlocks blessing, mga kapatid. Kasi kung mabigat ka sa paningin ni Lord, hindi ka niya matitiis. Sabihin mo sa kapatid mo, hindi ka matitiis ni Lord. Proverbs 15:29, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayers of the righteous. Again, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayers of the righteous. Malayo daw po pala ang Panginoon sa mga tao na ang puso ay talaga na pong punong-puno na po ng kasamaan po. But we see here, yung naririnig pala ng Panginoon, ang dasal, ang panalangin ng mga matuwid. Hindi po mabait, sabi nga po ni Teacher Margie ng kanya pong Thanksgiving, ang righteous po ay hindi lang po mabait. Ito po ay mga tao na sumusunod ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. And for us to honor God, atin po tayo po ay makapag-honor sa ating Panginoong Diyos, tayo din po ay mamumuhay ayon sa Kanyang kalooban. To live in His righteousness. Tayo po ay mamumuhay na yung atin pong, minsan po kasi parang yung pamumuhay ng matuwid para pong parusa sa atin. Na parang yung pag-honor kay Lord, parang napakabigat po. But makita po natin, mga kapatid, na yung atin pong pagsunod sa Panginoon, pag atin po itong napagtagumpayan, ay kumbaga, sabihin na po, kasi yan po ang ginagawa ni Kalaban. Talagang dinidistract tayo na tayo po ay makasunod sa Diyos. Na sabi po ng atin pong Panginoon, that thief only comes to steal, to kill, and to destroy, mga kapatid. Pero pag tayo po ay nakasunod sa Diyos, ay grabe po ang buhay na po. Kahit ikaw ay nasa gitna ng kalungkutan, kahit ikaw ay nasa gitna ng problema, you are within the will of the Lord. Walang makakagabisan. And basahin ko din po sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10.
The word honor is also used. Honor the Lord with your wealth. Yan. Atin daw pong bigyan ng paggalang ang ating Panginoong Diyos sa atin pong mga kayamanan. With the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will be brimmed over with new wine. Po, sabi po na ating Panginoong Diyos, po, we honor God by giving our first. When you give your best. Yung shinare po ni Sister Hermie sa prayer meeting, dito ako naka-attend Matthew 6:33. Po, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And when we honor God with our wealth, when we honor God with our life, we recognize na siya po ang pagmamayari ng lahat. Ano po mga kapatid? Pag nakita po natin na ang ating pong Panginoong Diyos ay atin pong in-honor, tayo po ay i-honor ng Panginoon. Ano po bang ibig sabihin pag tayo po ay in-honor ng Panginoon? Tayo po ay pagpapalain. Po na tayo ma-unlock yung blessing na nakalaan po para sa ating buhay. And we would see mga kapatid, John chapter 19 verse 26, perhaps I have mentioned this a lot of times already. John chapter 19 verse 26, when Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, this was pertaining to Apostle John. He said to her, "Woman, here is your son." Oh. Apostle John, when Jesus was on the cross, it is one of, 7 palabras, 7 last words. Oh, nang nakita niya si John at si Mary, babae, ito ang may anak. John, ito ang iyong ina. And sa lahat po ng mga naging disciples na Jesus, si John lang po yung namatay ng old age. All the other disciples were either persecuted, they were tortured, they died a painful death because of the gospel. Nothing wrong with that. It is their pagiging martyr po nila. Dahil alam po nila na ang salita ng Panginoong Diyos ay totoo. Kahit sila ay pinapersecute po ng mga panahon po ng Roman Empire, pinagbabawal po ang salita ng Panginoong Diyos, they died po para po sa akalat ang gospel. Kaya, si Jesus may binigay na responsibility kay John na take care of his mother. Nakita po natin na si John lamang po, again, yung namatay na old age, fulfilling dun sa promise to honor your mother and your father and you may live long in this earth. Basahin po natin dito naman po sa New Testament, Ephesians chapter 6 verse 2 to 3, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito po ang unang utos na may kasamang pangako upang maging mabuti ang iyong kalagayan at mabuhay ka ng matagal. Kung gusto niyo pong maikli ang buhay niyo, sige po, magrebelde po. Pero magrebelde po, biro lang. Biro lang. We want to live a long life. We want to live a life that is honoring God po sa lahat ng aspeto ng ating buhay. We want to live a life that is honoring our parents na pag nakita tayo ng mga tao sa paligid natin, uy, anak yan eh, nakakatawa, nakaka-bless naman itong yun din, po, no? Parang, kumbaga, sabi nga, make your mama proud po. And about that po, make your maker proud yung atin po, Panginoong Diyos. And again, honor unlocks blessing. And lastly, dito na po ako magtatapos. Honor restores what culture has lost. Sa atin pong paggalang, honor restores what culture has lost. And sa panahon nga po ngayon mga kapatid, medyo sineselebrate na. Kung bakit nagiging norm na po, yung pagiging rebellious ng mga bata to dishonor. Nakita po natin yung mga video ng mga bata na pag kinukuha na yung cellphone, nagwawala. Kumbaga talagang paano po ba? Na ngayon nagkaroon na po ng mga addiction, yung
yung mga bata po sa kalsada, may mga ginagawa pong krimen, makita po natin na hindi po maganda. And sometimes, it is somehow a reflection kung ano po yung nangyayari sa kanila pong tahanan. Po outright rebellious. And sa panahon po natin ngayon, medyo ito po ay lalo na po sa Western, lalo po sa America. Basahin po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 2. And this would be somehow at the end of age. You should know this, Timothy, that in the last days, there will be very difficult times. Bakit daw po very difficult times? Verse 2. For people will love only themselves and their money. People will be lovers of self. Yan. Yung mga mahilig po mag-selfie dyan. Wala pong ibang ginawa kundi mag-adore ng self. Biro lang po, selfie lang po kayo. They will be boastful and proud, scoffing at God, disrespects. Hindi na po kinikilala ang Panginoong Diyos. Makita po natin. And this is what we want to highlight, disobedient to parents. In the last days, marami po mga bata, mga kabataan, mga tao would be disobedient to their parents. And ungrateful, they will consider nothing sacred. Palalo na po ang buhay din. Nakakatakot po, no? Medyo nararamdaman na po ba natin yung ganito pong nagiging turnaround ng isip, yung pamumuhay ng mga tao? Po, double time po kasi si kalaban, triple time pa. O kaya po tayo po ay mapalad, na tayo po ay nandito, na tayo po ay kinocover ng salita ng ating Panginoong Diyos, na tayo po ay mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. And now, ngayon po ang salita po ng Panginoong Diyos, kung ang culture sinasabi to disrespect, to rebel, the Word of God says, honor. Po, kina-counter po ng salita ng Panginoong Diyos ang nangyayari sa atin pong kultura right now po. Nire-restore po yung respect, yung atin pong pasasalamat, kasi po, yan po ay talagang nakakalimutan na sa panahon ngayon, mga kapatid. Ngayon po mga kapatid, ang salita naman po ng Panginoong Diyos ay holistic. Kumbaga, kung tayo po sa mga anak, is we are to honor our parents. Amen po ba yan? Po, napakahalaga po na atin po ito silang ma-honor. Ito po ay disenyo ng Panginoong Diyos. Tayo po ay tatanggap ng pagpapala. And yung atin pong culture po, atin po itong, kumbaga, tayo po ay maging liwanag at asin sa kultura po ngayon. And the Word of God is holistic. Meron din naman pong mensahe para sa mga magulang sa kanila pong mga anak. Basahin po natin sa Ephesians chapter 6 verse 4. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Could be related sa atin pong mensahe last Sunday, that do not murder. Atin pong galit na parang natin ito. Tayo po ay nakakapatay na po pala sa ating isip. And surprisingly, basahin po natin sa Colossians chapter 3 verse 20. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang. Yan po ang laging first part. Mga anak, sundin ang inyong magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Verse 21. Mga magulang naman po, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sino po ba dito ang magulang na gustong masiraan ng loob ang kanilang anak? Oh, wala naman po. We know the effect. We know yung dangers pag po ang parents ay baga laging galit, parang gasolina. Konting spark lang, nagliliyaw na. Ano po? And
hindi po maganda ang epekto sa anak po. They may turn out growing up na. Akala natin, okay, tinatago lang pala ba nasisiraan na. So, now, we don't want this po. Mga kapatid, ayaw po nito natin sa atin pong buhay, sa atin pong pamilya. We want to just honor po one another. Regardless kung tayo po ay anak, kung tayo po ay magulang. And let me just end po one of the illustration, mga kapatid, that meron pong isang istorya ng isang lalaki na kumbaga pinalagaan yung kanyang tatay na tumatanda na. O yung kanyang tatay, let's say 87 years old, at yung kanyang pong anak na lalaki ay inaalagaan pa rin po siya. Po, and it was inconvenient, it was hard. Po, siya po yung nagpapaligo, siya po yung nagtumuto sa CR. Kumbaga, naging sabihin natin caregiver yung kanyang anak. And nakita ito ng kanyang mga anak din. Yung kanilang tatay, ino-honor yung kanilang lolo. Nakita ng mga anak na, si tatay hindi sinusukuan si lolo. Ano po ang nangyari? Yung mga anak niya na nakita yung example ng kanyang tatay, nung tatay naman niya po yung tatay na po yung tumatay nag-aalaga. Sila naman po ay inalagaan ng kanya mga anak. So when we honor, mga kapatid, natin po mga magulang, when we honor, when we see their value, when we show our love, when we show our respect, nakikita po ito ng mga tao sa paligid, especially sa mga next generation. It is like a seed, mga kapatid, para itong buto na akala natin walang nangyayari, hindi naman kumbaga walang nakikita ng resulta, but we see, mga kapatid, as we continue, na patuloy po tayo nagtatag, when we continue to honor, when we continue to love, show respect sa atin po mga magulang. Okay? Again, kahit na it's complicated, kahit na they have been abusive, yes, it's hard. They have wronged you. Wala pong perfect na magulang. They have just expressed what they could, what they know, what they were also brought up from. And sometimes sa atin po mga anak ang hirap na, ba't kailangan kong unawain? Siya mag-adjust, no? Despite na anuman po ang atin pong pagtrato sa atin ng magulang, regardless, we are to honor them. Because that, again, is the command of the Lord. And when we honor that command of the Lord, when we honor our parents, we honor God. Wala po dito yung tatay ko, nag-ano po, may pinunta pong lakad. But perhaps I would tell the story, perhaps. Ano na lang siguro sa mga susunod. But it's been also, we would say, a part of a testimony of mine to honor my dad. Oh, perhaps I have mentioned, nandiyan ba si Papa? Ano? Sige. Pero yun, I know that, siguro nag-gets nyo naman po yung point ko, and I know that you're also in a position, sometimes, po, may ganun po. But again, it is the command of God. And eventually, makita po natin yung restoration, yung relationship, yung reconciliation, mga kapatid, when we continue to honor our parents. And yun po yung gusto nating legacy na makita, mga kapatid. Yun po yung gusto nating maparamdam sa ating magulang. And again, this is not just a command from the Lord, but it is a calling for everyone. Marahil lang yung mga magulang, you have a distant relationship right now, you still honor. Perhaps wala na dito ang iyong parents, do it to your spiritual parents, mga kapatid. And again, in this generation, at hindi nakakalimutan yung respect, parang trending na yung pagiging rebellious, po. Sama na sa tropa, sama na sa inom, sama na sa mga gantong gala, sama na sa gantong tambay. We see, mga kapatid. At while we are here, naririnig yung salita ng ating Panginoong Diyos. So we honor, kahit na wala na dito, we honor our parents. That shows that we honor
Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na mga dakila at makapangyarihan sa lahat, minsan pa. Sa oras na ito kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pagpapaalala, Lord, ng iyong salita. That, Lord, what you said in your command is absolute, Lord. Regardless of what we have experienced to our parents, no matter how hurtful, no matter how painful, Lord, we should still honor you. It doesn't mean, Lord God, na Lord God, yung pain, yung hurts, Lord God, ay mawawala. But Lord, aalisin ito, Lord God, yung bitterness sa puso namin. Lord, magkakaroon kami, Lord God, ng forgiveness, Panginoon. Magkakaroon kami, Lord God, ng puso, Lord God, na mapapayapa, Panginoon. Lord, we know it's hard. Relationships in the family, Lord, napakamadugo, Panginoon. But as we go to your word, Lord Jesus, as we go to your word, Lord God, we see the value of honoring regardless, Panginoon. Alam po namin, Ama, na wala pong perfectong magulang. Wala rin naman pong perfectong anak. Pero tinatawag mo kami, Panginoon, na makita, Lord God, despite ng lahat ng inyong ugali, to still show love as you have loved us, Panginoon. To show respect, Panginoon, sa kanila. To be obedient to them, Panginoon. Na pag sila, Lord God, ay may sinabi, Lord, bitawan na namin lahat, Lord God. Kung maaari, kung mahalaga, Lord, magpakiusapan. At agad kaya namin makasunod, Panginoon. Agad-agad, Lord God, susunod po kami. Because, Lord, as we honor them, as we honor our parents, Lord, we know that it pleases you, Panginoon. Ikaw, Lord God, yung nag-glorify, Panginoon. Ikaw, Lord God, yung naitataas, Panginoon. At Lord, pangako mo na nag-aabang na nagpapabalag sa amin pong buhay. Just like Apostle John, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, minsan pa. And as we continue, Lord God, to live our life, Panginoon, in the future, sa mga kabataan po dito, na magkakaroon ng pamilya someday, that they would have to experience their God being a parent. Lord, it's one of my dreams to become a parent. To have a son, to have a daughter. Lord, the generation and the generation next, Lord God, nagaling po, Lord God, sa iyong simbahan, na narinig, Lord God, ang iyong salita. Ay ang mga pamilya, Lord God, na ino-honor, Panginoon, na ikaw ay hari ng mga hari, na ikaw ay Diyos ng mga Diyos. We would honor parents, we would teach them to honor the authority, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, minsan pa sa iyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Lord God, na makasunod dito, Panginoon. We would take it, Lord God, not lightly, Panginoon, but we would take it to heart to honor our parents. We praise you, we worship you. And Lord, this is our prayer in Jesus' name. Amen. Kapatid, maayon na po natin ihanda ang ating oras para sa Panginoon. From me
bird will play, but its word will still remain. Something new today. Oh God, you make a way where there seems to be no way. You work in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, pull me closer to His side. Your love is red for each new day. He will make a way. He will make a way. Your love is red for each new day. He will make a way. He will make a way. Sama-sama po natin ipagpalayan tayo sa inyo. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon at walang papantay at higit sa iyo, Lord. Salamat po, Lord, sa patuloy na pagiging mapagbigay mo po sa amin, Lord. At ikaw po yung great provider namin. At sa walang hanggang kabutihan mo po sa amin na kahit kailan, Lord, at hindi ka nagkulang. Na patuloy mo po yung pinagkakaloob ng pangangailangan namin sa araw-araw. Salamat din po, Lord, sa mga tao patuloy mo pong ginagamit para maging pagpapala ng iyong simbahan. Patuloy mo silang i-bless, Lord, at palakasin nang patuloy silang maging daluyan ng iyong pagpapala, Lord. Salamat po din po, Lord, sa buong puso at tapat na ipinagkakaloob ang kanilang tithes and offering. Marapat lang, Lord, na ibalik po namin sa iyo kung ano yung the best. Dahil kung ano pa man kung meron kami, ang lahat ng ito ay dahil sa inyo. At patuloy po, tulungan niyo po kami na patuloy na maging tapat na ibigay yung tithes and offering at promise mo po, Lord God, na ibabalik mo po ito ng higit pa at sobra-sobrang pagpapala na sa iyo lang po nagmumula. Salamat po, Lord. Ipinagkakatiwala na po namin ang lahat sa iyo. Ito po yung aming samot dalangin. Lahat po ng mataas na papurit, pasalamat, pagsamba, pagdakil at pagmamahal. Sa iyo lang po namin binabalik. Sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Praise, praise, praise. Muli po inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo para sa ating pangbukas na ulitin. At patuloy nating damhin yung presensya ng Panginoon na bumabalot sa apat na sulok ng korpong ito. Let us call on to the Lord. Sabi nga po ni Pastor kanina, nag-iiba na po talaga ang generation na meron tayo ngayon. So, let's lift and surrender it all to the Lord. Kasi alam naman natin na kahit anong try natin to change, we know that si Lord lang yung may kayang makapagpabago sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong manalig, magtiwala, magpuri at magpasalamat sa Kanya kasi alam naman natin yung plano ni Lord ay way more better, much more better, the best plan para sa atin, para sa bawat isa. Kaya patuloy nating awitan ang ating Panginoon. Patuloy nating damhin yung kabutihan niya. Yung paglapit niya sa atin, yung pagtawag niya sa atin, yung pagpili niya sa atin. Ang hari ng mga hari. Yes, sir. Hallelujah. See the King of Glory coming down the clouds with fire, rolling
Rising up to take the blame, with selfless faith, with selfless faith. I see a nearing Bible, staring as we pray and see, we're born our need.
Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay dumako sa atin pong mawakas na panalangin. Aming Diyos Ama na dakila at makapangyarihan sa lahat. Ang mayagda ng buhay at lumikha ng langit at ng lupa. Minsan pa, Ama, patuloy po namin kinikilala, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na pinakadakila sa lahat. Ang Diyos, tunay nga po, Ama, ng katotohanan, ang Diyos na tunay na nagmahal sa amin. Sa oras na ito, Ama, kami po ay nagpapasalamat. Sa oras na ito, Panginoon, sa iyong paalala sa amin ng iyong mga salita na amin pong igalang, yung amin pong Ama at Ina dito po sa lupa. Nakikita niyo po, Panginoon, yung sitwasyon, yung kondisyon, Lord God, na aming pong puso, na aming pong isipan, yung amin pong kalagayan, Panginoon, sa amin pong pamilya. Meron pong maganda, meron pong hindi maganda, meron po, Lord God, tila parang wala ng pag-asa, Panginoon. But Lord, we take strength, Panginoon, kalakasan, pag-asa, buhat sa iyong mga salita. We see, Panginoon, na sa lahat, Panginoon, ng iyong commandment sa iyong bansang Israel. Ito lamang, Panginoon, yung iyong command na may pangalan, that they may live long in the land that you will give. May Lord God, nakikita po namin, Lord God, ang iyong disenyo sa mga institusyon, Panginoon. Sa society, Panginoon, kung gaano napakahalaga ang isang pamilya, Panginoon. Sa bawat nanay, bawat tatay, mga anak na nandito, Lord, itinataas ko po sila sa iyo, Panginoon, ng iyong mga salita sa oras na ito ang siyang maghari sa kanilang buhay, ang makita sa kanilang pong tahanan, Panginoon. Na sila, Lord God, yan doon, Lord God, yung paggalang, nandun, Lord God, yung pagmamahalan, nandun, Lord God, yung pagpapatawad, Panginoon, yung pagkakay sa Ama, na tunay nga po, Ama, na sa isang tahanan, sa isang pong Kristyanong tahanan, Panginoon, ikaw palagi ang maitaas, Panginoon. At sa mga aking pong mga kapatid, Panginoon, na kanila pong mga magulang, ay kasama mo na sa oras na ito, sila po, Lord God, ay patuloy na mamamuhay in honor of their parents, Panginoon. In honor, Panginoon, pag sila ay tinitignan ng kanila pong magulang mula sa langit, anak ko yan. I am proud of you. I am proud of you. And Lord, we see sa oras na ito, kayo bilang aming Diyos Ama, our perfect Father, dito sa lupa, Lord God, yung amin po mga tatay dito sa mundo, Lord God, hindi naging perfecto, Panginoon. But Lord, thank you that you are a good, good Father to us. Thank you that you are a perfect Father, Lord God. Na ikaw ang Diyos na nagmahal sa amin ng lubusan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagtiwala sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tunay na nagtitiwala sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat po. At tunay nga po, Ama, ng amin po. Kami po ay manatili, Panginoon, bilang iyong mga anak na sumusunod, Panginoon. Bagaman, Lord God, naman yung sitwasyon, Lord God, ng aming pamilya, we will continue to hold on to your word, continue to obey, Panginoon, makasunod, Panginoon, sa iyong mga salita, na aming pong igalang, respetuhin, mahalin, Panginoon, yung aming Ama at Ina dito sa lupa. Maraming salamat po. Minsan pa, Ama, inataas ko po sa inyo ang iyong pong simbahan ng Jesus the Shepherd Community Church. Maraming salamat po, Ama, sa buhay ng bawat isa, sa bawat leader, sa bawat members, sa bawat magulang, sa bawat anak, Panginoon. Bilangin ko po, Ama, patuloy na pagpapalan nagmumula sa iyo, ay gawad niyo po sa bawat isa. Ang pag-iingat, Panginoon, sa kanila pong mga tatahangin, Panginoon, sa linggong ito, karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, sa kanila pong mga desisyon na gagawin, Panginoon. At tunay nga po, Ama, sila iingatan mo, poproteksyonan mo, Panginoon, sa lahat ng gawa ng masama, Panginoon. At
patuloy po namin inataas sa iyo, Panginoon, ang lahat-lahat ng ito. Lord, patuloy po namin inataas ang patuloy na iyong pag-aaliw sa oras na ito, sa pamilya, Lord God, ni Nanay Natividad, ni Brother Arnold, Nanay Natividad, Nanay Polister Magulin, Panginoon. Sa lahat, Lord God, ng mga kapatid po namin na nawala ng mahal sa buhay, patuloy po namin silang inataas sa iyo, Ama, ang iyong pag-aaliw, ang iyong pag-comfort, Panginoon. Ang pagpaparamdam, Lord God, ng iyong hagas na pag-ibig sa kanila ay patuloy nilang maranasan, Panginoon. Na sila ay yakap-yakap mo, Panginoon. Na sila ay pinapalakas mo bawat araw, Panginoon. At tunay nga po, Ama, sa buhay ng mga namayapa, Panginoon. Ipasasalamat lamang, Lord God, ang aming masapin, Panginoon. Pasasalamat, Panginoon, na buhay na ipinahirap mo tulad sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat po, Lord God, may mga karamdaman sa oras na ito. Maaaring physical, emotional, mental, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, healing in Jesus' name, Lord God. In Jesus' name, healing be upon my brothers and sisters who are going through sickness, Panginoon. In Jesus' name, hawakan mo po sila, Ama, ng iyong pagpagaling na kamay maranasan, Lord God, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. At nararanasan nila ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanilang katawan at sila ay pasisiglahin mo, Panginoon. Maraming salamat po. And we also lift you up, Teacher Margie, our Pastor Ferdy, sa oras na ito. Lahat po ng kanilang karamdaman, lahat po ng kanilang kinakaharap, Lord God, sila ay sasamahan mo, Panginoon. Patuloy na gagabay mo. Patuloy, Panginoon, na palalakasin, patatatagin, Panginoon, sa lahat ng ito. We entrust you, Lord God, their physical bodies, Panginoon, in your care, their health, Panginoon, to restore them, especially teacher, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. At Lord, sa lahat po mga nagdiwang ng kaarawan, sa mga nakarang linggo, Lord God, pinataasin po namin sila sa iyo. Maraming salamat sa panibagong taon na iyong pong pinag-alok sa kanila. Maraming taon pa ang idagdag mo, Panginoon, at tunay ang napagpapala. Sila ay pagpapatuloy, Lord God, ayon sa iyong kalooban. Minsan pa, pangahawakan namin patuloy, Lord God, ang iyong salita. Namin pong pinagalang, Panginoon, to value, Panginoon. Maraming pong mga magulang, mga tao po sa aming paligid, Panginoon. Dahil kung may ito yung utos mo, ito yung pagkakatawag mo sa amin bilang mga tagasunod mo, Ama. Lord, minsan pa, buksan mo ang puro naman ng langit sa buhay ng bawat isa, pagpapala, kapayapaan, pag-ibig, Panginoon. Karunungan na nagmumula sa iyo, provision, financially, Panginoon, in their health, Panginoon. Lord, provide na po lang lahat-lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat po. At pinagkakatiwala na po namin sa inyo ang nilalabing oras ng araw na ito sa lahat patuloy na ng mga gawain, Panginoon. Dalangin po ang kalakasan na nagmumula sa iyong presensya, ang siyang maranasan. Ikaw ang makita, ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat po, aming Panginoon Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you.
Papuri po sa Panginoon, and may we all have a blessed week ahead. Maraming salamat po muli minsan pa mga kapatid. Sa mga sasama po sa Libidad, aalis na po siguro tayo in 10 minutes po siguro po para po makapagbigay pa po ng konting panalangin sa kanila po. God bless po sa ating